Hello mga boss. Ang gagawin naman natin ngayon, ayan, isang car amplifier ng brand ay Thunder Audio. So, ang problema nitong car amplifier na to, protect. So, bale, yun ang problema nitong car amplifier, naka-protect. Ngayon, bago natin buksan yan, itatry ko na muna para kahit paano makita nyo ang problema nitong car amplifier. Pero bago yan, sa mga hindi pa pala na-subscribe, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at pag-ipindot na rin notification bell para sa susunod na upload na gagawin natin, ma-notify kayo. Ayan mga boss, so bago natin lagyan ng supply itong car amplifier, papakita ko muna sa inyo itong mga terminal. Ayan, so ito pala yung kanyang ground, tapos REM, ito naman yung B+. So dyan bale yung kanyang supply, tapos ito naman yung kanyang output, channel 1, 2, and 3 and 4. Ngayon mga boss, lagyan na natin ng supply para may pakita ko sa inyo yung problema nito. Ayan, so unahin natin dito ilagay itong ground. Tapos, yung REM at saka B+, magkasama lang yan. Ayan, bale naka-jumper na lang din dito sa isang wire. So, hindi na natin lalagyan ng speaker to mga boss kasi nga yung problema nitong car amplifier naka-protect. So, kahit lagyan natin ng speaker yan, walang tunog na lalabas dyan. Ayan, so yan bale yung kanyang connection sa supply. Ngayon, pansinin nyo, itong kanyang indicator, ito yung kanyang indicator. So, dapat yung normal na good na amplifier, nakailaw dapat ay kulay green. So, ito mga boss, naka-on yung kanyang kulay na red. So, pansinin nyo. Ayun. Kung napansin nyo mga boss, pag on ko dito sa supply, umilaw yung green kaso ilang segundo lang nag-red. So, ibig sabihin, merong problema tong car amplifier na to. Ngayon mga boss, yan yung ayusin natin ngayon. Tingnan natin kung anong posibleng sira dito. Pero sa mga ganitong issue, minsan nasa supply or yung mga MOSFET ang problema. Pero minsan naman nasa mismong amplifier. So malalaman din natin yan. Buksan ko lang mga boss. Ayan mga boss, kung titignan nyo, bale nabuksan ko na tong car amplifier. Bale yan yung kanyang loob, ayan. So meron tong ginamit na 8 power transistor. Kung papasinin nyo, medyo malalaki yung power transistor na ginamit dito. Yung kasing ibang mga car amplifier, maliliit lang na ginamit ng mga power transistor. Ngayon, unang gagawin natin dito, so nakita nyo naman ang problema nito, naka-protect. So para matrace natin kagad yung problema nito, gagawin natin mga boss, i-check na muna natin tong kanyang mga terminal output gamit yung ating tester. So dito malalaman kaagad natin. Ayan, iset ko lang sa buzzer. So malalaman natin dito mga boss kung nasa main amplifier ba yung problema. Ayan, gamit lang tong ating tester sa buzzer. Unahin natin dito sa channel 3 and 4, positive, negative. Ayan. So kung napansin nyo mga boss, hindi nag-buzzer sa pangalawa. Ganun din, walang buzzer. Ayan. So good yung kanyang 3 and 4 channel. Ngayon sa channel 1 and 2 naman, ayan, good din. Sa kabila, ayun. So kung napansin nyo mga boss, pag tap natin kanina, ayan, reverse natin, ayan. So shorted tong kanyang channel 1 sa front. Ayan. So ito yung rason kung bakit nag-protect tong amplifier, kasi shorted yung kanyang output sa channel 1 sa front. Ayan o. So ulitin natin dito. Dito mga boss, good naman. Ayan. Kahit reverse forward po natin yung pag-test natin. Pero dito talaga shorted. Ngayon, iti-trace natin yan. Iti-trace natin yan mga boss kung saan pumunta yung kanyang circuit. Tapos doon tayo mag-troubleshoot. So madali lang naman i-trace yan. Ayan. So ito yung kanyang channel 1 na front channel. So yan bale yung shorted. Talikod natin. Kung titignan natin dito, bale ito yan. So
So itong kulay blue, yan yung kanyang output na channel 1. Kung ititrace natin, bale pumunta dito yung kulay blue na wire, ayan. So ito yung kanyang amplifier sa channel 1. Ngayon mga boss, bago tayo magbaklas dito sa kanyang mainboard, so double check lang natin. Test natin tong mga power transistor gamit yung ating tester sa buzzer. Sa kabila, ayun. So meron talaga shorted dito sa kanyang channel 1. Ngayon mga boss, dahil meron tayong na-reading na shorted dito sa power transistor na yan, so kailangan na natin baklasin tong kanyang mainboard para yun na nga ma-troubleshoot na natin tong kanyang board dito sa kanyang amplifier sa channel 1. So sa pagbaklas dito, hindi ko na ipapakita yung video para madali na tayo. So gawin ko lang. Ngayon mga boss, after natin mabaklas tong kanyang mainboard, so sunod naman na gagawin natin, babaklasin na natin tong dalawang power transistor. Ayan, ito yung kanyang power transistor sa channel 1. Ayan, bale dito yan pumunta. So tanggalin ko lang tong dalawang power transistor mga boss, tapos i-check na rin natin yung mga driver kung meron bang nadamay. So baklasin ko lang, i-cut ko na yung video sa pagbaklas dito. Ngayon, after natin matanggal ng dalawang transistor, so papakita ko sa inyo, ayan. So shorted na to mga boss. Sa 2 and 3 na pin, ayan, nagbabaser, ibig sabihin shorted na yan. Yan bale yung A1941. Tapos ito naman yung C5198. So ito, kahit saan natin itap yung ating mga test probe, ayan, nagbabaser. So shorted talaga mga boss yung dalawang power transistor na yan. Ngayon, dahil shorted yan mga boss, bale maghanap na muna tayo ng pamalit dito. So dito sa kanyang mainboard, wala naman tayong ibang nakita pang problema sa kanyang mga driver transistor. Pero bago yan mga boss, bago tayo maglagay ng power transistor, so check na muna natin dito sa channel 1 na output. Ayun, kung titignan nyo mga boss, hindi na nagbabaser ngayon itong kanyang output sa channel 1. Kasi nga natanggal na natin yung shorted dito sa kanyang channel 1. Kahit i-reverse forward pa natin yung ating mga test probe, ayan. Ngayon hanap na muna ako pamalit dito sa mga power transistor para may try na natin kung magpo-protect pa ba itong car amplifier na to. So bago pala tayo maghanap ng mga power transistor na ilalagay dito mga boss, ayan, bale susupply na muna natin ulit tong car amplifier para matignan natin kung hindi na ba nakaprotect tong car amplifier after natin mabaklas or matanggal yung shorted na power transistor. Bale hindi pa ako naglagay ng power transistor dyan mga boss. So itatry lang natin kung nawala na ba yung kanyang protect. Ayan, so pasinin natin tong indicator. Ayun. Kung napansin nyo mga boss, ayan, hindi na nagkulay red tong kanyang indicator. So kulay green na. So meaning good na to. Bale ito talaga yung may problema. Yan dalawang power transistor na yan. Ngayon mga boss, sunod na gagawin natin, bale maghanap na muna ako ng power transistor na pwedeng ilagay natin dito. So i-post ko na muna tong video. So ayan mga boss, bale ito yung dalawang power transistor na shorted. Ang value nito ay A1941 at C5198. Ngayon ang ipapalit natin dyan, itong dalawang NJW. So wala kasi akong available na ganito mga boss, kaya ito na lang yung ilalagay natin. Mas better to kasi matibay to, makunat itong mga NJW na power transistor. So ilagay ko lang mga boss para matry na natin. Kung titignan nyo, ayan, bale nailagay ko na itong dalawang power transistor na NJW, ayan, dito sa kanyang channel 1. Ngayon, bubuin na natin yan para matry with speaker. So buuin ko lang mga boss. So ayan, bale tapos ko ng mabutong amplifier.
Kung titignan nyo, meron na rin cover yan dito sa likod. Ayan. So, testing na lang natin ngayon. Pero bago natin lagyan ng speaker, try na muna natin itong kanyang supply. So, pansinin nyo itong kanyang indicator. Ayan. Kung titignan nyo, hindi na nagkulay red itong kanyang indicator, meaning okay na itong amplifier. Ngayon, try natin with speaker, patugtugin natin mga boss. Pero maglalagay tayo ng speaker dito sa kanyang mismong channel 1, yung nagkaroon ng problema. So, lagyan ko lang ng speaker, testing natin. Ayan mga boss, so nalagyan na natin ng speaker. For now, ito na muna yung gagamitin natin ng speaker, itong pang TV. Hiniram kasi yung aking speaker na pang testing dito mga boss, kaya ito na muna yung gagamitin natin. Pero ganun pa man, okay lang yan. Ayan, nakatap tong ating speaker dito sa kanyang channel 1 sa front channel. Ayan. So, yan bale yung naging rason kung bakit nag-protect kanina yan. Ngayon, kung titignan nyo, naka-on na tong amplifier pero normal na. So, patugtugin natin. Hanap lang akong music. So, madali na testing lang to mga boss. Ayan. Ito na lang, alam ko walang copyright to. Ayan. Ayaw mo kaulang nga ikaw nagsayaw, sasayaw sa manubo. Yun mga boss, so narinig nyo, good na to. Bale, naging problema lang dito, ayan, itong dalawang power transistor na A1941 at C5198. So dahil okay na to mga boss, hanggang dito na lang tong ating video. Sana sa mga baguhan dyan, kahit pa paano meron kayo natutunan dito sa ating video. Sa mga hindi pa pala nakasubscribe dito sa ating channel, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at pag-ipindot na rin notification bell para sa susunod na upload na gagawin natin, ma-notify kayo. Hanggang sa muli, maraming salamat.